what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo mga kababayan. No? Welcome back po dito sa ating channel sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, so welcome back dito sa panibago nating reaction video mga kababayan. Shoutouts po tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito mga kababayan, pag-usapan natin no, itong isang malaking hakbang na ginagawa ng China na kung saan ay parang naghahanda sila no, sa isang malaking digmaan. No, at ang isa po syempre sa kanilang pinaghahandaan no ay ito pong Amerika, at sila po ngayon ay merong tinatawag no na A2AD no na strategy mga kababayan no na mas lalo nilang pinapalakas ngayon o pinalalakas no ng China itong A2AD strategy na to diyan po sa South China Sea mga kababayan. No, medyo nakakabahala itong mga ginagawa na to ng hakbang, lalo't alam naman natin no kung ano talaga ang kanilang plano no diyan po sa West Philippine Sea mga kababayan. Okay? So wag na natin itong patagalin at ating pag-usapan no itong ginagawa na to ng China, dahil talagang lahat po ay madadamay dito mga kababayan no, dahil ito pong hakbang na to ay tila pagpapalakas po ng kanilang puwersa diyan po sa dito sa West Philippine Sea at sa kabuuan po nung South China Sea mga kababayan. Okay, so yung strategy na to ay para itaboy no, harangin no ang anumang puwersa no, na maaaring makalaban ng China mga kababayan. No, dahil sa ngayon nakikita natin na talagang napakalawak no ng kanilang ginagawang pangaangkin no dito po sa South China Sea. Diba mga kababayan? Halos dumikit na sila dito sa ating bansa, yung territory nila. Okay, at sa isang banda naman mga kababayan, no, ang ating Armed Forces of the Philippines no, ay nagpalipad po o nag-testing ng kanilang HIMARS mga kababayan, kasama po ang Amerika. Okay, so alamin natin itong mga balita na to at pag-usapan. Okay, let's go. Liksikin po natin, ilang taon na itong nakalipas, nakikita na natin itong A2AD na ito. Pero sa nakalipas na panahon, hindi pa ngayon pa lang natin nasasaksihan itong bilis ng pag-evolve nitong kanilang estratehiya. Kayo na po ang magpaliwanag at maglatag sa amin para lalo po namin maintindihan kung ano itong A2AD strategy ng China. Well, gaya na sabi niyo, matagal na rin yan, no? Siguro lang hindi pamilyar ang publiko dahil yan po ay napapag-usapan sa mga military circles, sa mga security circles lamang, no? Matagal na rin lumulutang yung terminology na yan. Simple lang naman ibig sabihin, kunwari, meron kang, kunwari, bakuran mo, no? Sa bahay mo, ayaw mong kahit sino na lang yung makakapasok dyan, so mag-implement ka ng measures para una, hindi sila makapasok. At pangalawa, kung makakapasok na sila, mapapaalis mo sila. No? So parang gano'n. No? At ito, ginagawa ito ng China dyan sa buong South China Sea kasama na. Okay, so yan yung makikita natin mga babayan no, na sa ngayon ginagawang strategy ng China. Hanggang umaabot na nga rin po sila hanggang Australia, mga babayan. So ganong kalawak mga babayan yung kanilang ginagawang paghahanda. No, at itong ginagawa nilang pass by no nitong mga nakaraang buwan diyan po sa Mindanao mga kababayan no ay kasama sa kanilang ginagawang strategy. Okay, so paano natin nasabing kasama 'yon? No, dahil naghahanap sila ng isang ruta no na kung saan ay pinakamabilis nilang mahaharang no ang mga intruder o mga puwersa no na maaaring tumulong. No, pagka nagkaroon ng kaguluhan, especially diyan po sa Taiwan, di ba mga babayan, naghahanap sila ng ibang ruta no na posible na daanan ng mga special forces no na haharang sa kanilang mga ginagawa.
yung nakaalyado ng Taiwan, ng Pilipinas, 'di ba? Up to the point na hanggang umaabot sila ng Australia, mga kababayan. 'Di ba? New Zealand. 'Di ba? Ganun kalayo yung kanilang ginagawa, no, na pagbabantay, mga kababayan. 'Di ba? Kaya mas pabor ako talaga na magkaroon ng mga armas dito sa Pilipinas, ang Amerika. Bakit kanyo? Unang-una, no, pagka yung China, no, gumawa ng military na pagsakop diyan po sa Taiwan, mga kababayan, imposibleng hindi tayo madadamay diyan. No, madadamay at madadamay tayo diyan. 'Di ba, mga kababayan? Baka kulang na lang pati yung Palawan lumalabas nga sa kanilang mga fake news. No, na yung Palawan sakop din daw ng China. 'Di ba? So kung meron silang mga ganong mga sinasabi, mga kababayan, talagang kailangan natin ng mas malalakas na armas para maipagtanggol din natin yung bansa natin. 'Di ba? Napakadelikado. No, kung wala tayong sariling armas, abay kakainin tayo ng buo ng China. Anong magagawa? No, ng mga taong nagsasabing hindi natin kailangan ng armas ng Amerika dito sa Pilipinas. Aber. No? Hahawak ba ng baril yung mga ayaw mag-ROTC? Sige nga, baka puro mag-TikTok lang yung mga yan. No, baka puro TikTok lang gawin ng mga yan. Facebook Live, ganun. Mag-vlog. No? Baka mag-vlog na lang yung mga yan. Tuloy natin para mas nakakatawa no? Gera nagbablog no? Ng West Philippine Sea. At nakikita natin nga na in the past few years, especially since mga bandang 2022, talagang pinaigting na nila itong mga ginagawa nila para ma-achieve yung objective nila ng anti-access and area denial. And especially because, correct me if I'm wrong. Okay, so yung pala yung A2AD, anti-access area denial, mga kababayan. So anti-access area denial, parang gano'n, mga kababayan. Kasi complicated also with yung kanilang pahayag na ni President Xi Jinping na talagang pinangako niya na ibabalik niya ang Taiwan bilang bahagi ng China, hindi po ba? Yan, diba? Professor? Yan. Opo, maaaring may connection yun dahil ang Taiwan nasa gitna ng dalawang malaking sea areas, yung South China Sea at East China Sea, na gusto nila talagang kontrolin. Parang yung Taiwan ay makuha na lang tuloy yan. Kaya alam nyo, nakikita ko dito, mga babayan, kaya yung ginagawa ng China, na pati yung mga isla ng Japan at ilang isla ng Pilipinas ay inaangkin nila, para makapagtayo sila ng mga military bases, kagaya ng ginawa nila dito po sa West Philippine Sea. Di ba? Para mas madali yung kanilang access, mas madali yung kanilang mobilization. Di ba? Mas madali na makakapag-depensa sila. Imagine ninyo, malayo pa lang nakakadepensa na yung China. Di ba? Ibig sabihin, malayo pa lang nakakapag-inflict na rin siya ng damage. Nakakapag-inflict na rin ng China ng damage doon po sa mga, sabihin natin mga puwersa, mga allied forces. 'Di ba? Nakakapag-inflict na siya ng damage. Malayo pa lang. So nakakapag-prepare pa sila doon sa China, mga babayan. And worst comes to worst, may mga missile sila na kayang umabot hanggang dito Pilipinas. 'Di ba? O sabihin natin hanggang diyan sa mga area na sakop yung mga na aabutan yung mga barko. Na papasok sa kanilang teritoryo. Diba? Malayo pa lang nakakadepensa na yung China. Yan yung isa sa strategy na kanilang ginagawa, mga kababayan. Baga, may alarm na agad sila malayo pa lang. Diba? At kung may mga forces, mga allied forces na papasok na susuporta sa Pilipinas, sa Taiwan, sa Japan, mga kababayan, pwede nilang palibutan. Dahil from Australia, New Zealand, mga kababayan, makakaikot yung kanilang mga barko, makakapwesto na ron. Diba? So, malaking talaga. Malaking damage yung kaya nilang gawin. Diba, mga kababayan? So, ganun katindi yung ginagawang strategy. Taon ang ginagawang strategy ng China o pagpe-prepare ng China. At nakikita natin na parang talagang gumagawa sila, mga kababayan, ng isang hakbang o isang malaking hakbang. Nagpe-prepare sila sa pagsakop sa Taiwan, mga kababayan. Na kung saan, talagang maraming madadamay po dyan.
So Professor, paano po yan? No? Nakita naman natin recently na talagang mas nagiging agresibo na po ang China. Dumadami na rin po yung mga militia vessels po nila. Even sa air, no? Yung mga helicopter, yung mga maneuvers nila. Tapos may mga balita na nga yung ating mga mangingisda ay hindi na nga din pupunta dyan. No? Dahil nga nakakaranas na rin po sila ng harassment. Ano pang pwede natin gawin po? No? We see in the news na talagang we're getting more partners kasi although may mutual defense treaty tayo sa Amerika lang po yun. Pero dumadami na rin po yung ating mga partners, kumukuha tayo ng mas maraming kakampi. Ano pa pong pwede natin gawin po para mas ma-secure po natin ang ating soberanya, ang ating karagatan na sa atin po talaga? Well, actually, basta po tuloy-tuloy lang tayo dun sa ginagawa natin pag-increase ng ating partners at dadagdag ng ating mga joint activities sa ating mga kaalyado at mga partners, no, dyan sa karagatan, no. Kasi yung anti-access area denial na yan, no, magsasucceed yan, no, magwawagi sila kung talagang madali na nilang makuha at makontrol talaga itong dalawang karagatan na ito. So hanggat hindi nila magagawa yon dahil nga marami pang ibang bansa ang nandyan din, hindi nila ma-achieve yung objective na yun. So tama lamang itong ginagawa natin, kailangan patuloy natin yung mga pagsagawa ng mga alliances, yung pag-conduct ng mga maritime cooperative activities, no, at yung pag-practice, pag-exercise ng mga joint operations together with allies, tuloy-tuloy lang po yan. Para nga mahirapan sila na talagang ma-implement mabuti yung kanilang anti-access area denial strategy. What can we do though, Professor? Kasi kahapon binabalita din naman namin na itong China, no, banner story I think ng Manila Times to, na talagang yung kanyang grip, no, dito sa Panatag Shoal, also known as Bao de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. Yun na nga yung mga mangingisda have abandoned fishing, no, yung kabuhayan nila. Na for generations yun na yung kabuhayan nila, no, but they are forced to abandon their livelihood dahil nga kasi itong China, ayon na rin dun sa pag-aaral ng Sea Light program, satellite imagery at saka yung AIS mga datos nila, no, na talagang napakarami na nung nakuha na, anong tawag doon, IAS data, no, yung signal, automatic identification signal. Alright, so yung mga kababayan, no? At ito yung isa sa mga kaugnayan niya, no? Karugtong na balita niyan, mga kababayan. Ibinunyag ng Estados Unidos ang umano'y palihim na pagbuo ng China ng anti-access at area denial capabilities sa militar nito. Ayon kay U.S. Army Pacific Commanding General Ronald Clark, binubuo ito ng Chinese military para sa air and maritime domain ng naturang bansa. Ang anti-access capability ay isang kapabilidad kung saan pinipigilan ang isang military force na pumasok sa isang lugar, habang ang area denial capability ay nagbibigay limitasyon sa galaw ng isang military force sa loob ng isang pinasok na lugar. Giit ni Clark, bumubuo na ang China ng mga military technology, capability, and mga military procedures sa bilis na hindi pa nasasaksihan sa mga nakalipas na taon. Ang tanging hindi na lamang nagagaya ng China anya ay ang multi-domain operations mula sa kalupaan. Tinutukoy ng general ang kakayahan ng U.S. Army na makapag-operate ng sabayan mula sa kalupaan, kalawakan at cyberspace. Iginiit ng general na lalo pang tumindi ang agresyon ng China laban sa U.S. at mga kaalyado nitong bansa, kung kaya't mahalagaan niyang lawakan din ng U.S. ang mga serye ng military exercises nito, lalo na sa Indo-Pacific region. Yan yung mga kababayan, no? Grabe yung ginagawa na to ng hakbang ng China, no, sa kanilang mga plano na pagsako po dyan po sa Taiwan. At kaugnay niyan, mga kababayan, no, ay nagsasanay pa rin ang Amerika at ang Pilipinas, no, which is critical talaga na matutunan natin itong mga pag-operate ng mga rocket system ng Amerika, mga kababayan. No, dahil talagang madadamay ang Pilipinas pagdating po sa mga ganyang gera. No, tandaan niyo ang Pilipinas, no, ay pinag-aagawan talaga dahil napakalaki po, no, ng impluwensya ng Pilipinas pagdating sa mga access. Mga kababayan, nasabi ko sa inyo, World War II, no, nagamit ang Pilipinas, 'di ba? Sa napakalaking digmaan na 'yon. No, yung access ng Pilipinas sa lahat is strategic po talaga.
no, dahil kaya niyang ihawakan yung isang buong area na to, no, ng Southeast Asia. Babayan, imagine ninyo ang lapit natin sa Thailand, Singapore, Malaysia, Taiwan, China, Vietnam. No, talagang napaka-strategic, no, ng location natin, mga kababayan. Kaya madadamay tayo at kailangan talaga nating mag-prepare kung sakaling may gagawing hindi maganda, no, itong China, mga kababayan. Yung sinasabi nila na hindi natin kailangan yung Amerika. Kalokohan yan, mga kababayan. Suntok sa buwan niya sinasabi nila. Kalokohan yan. Ano lang yan? Parang para sa akin, no, publicity lang yan, mga kababayan. No? Para lang masabi na anti-America sila. Pero ang katotohanan, kailangan natin, no, ng suporta ng ibang bansa, mga kababayan. No, sa pagdidepensa ng ating bansa. Hindi naman kasi tayo ganong kalakas eh. Diba? Kung sakupin ng China ang Taiwan, mga kababayan, at pati tayo madamay dyan, anong laban natin sa China? Kung wala dito yung mga kaalyado nating bansa, mga kababayan, pati tayo, kukunin tayo ng China. No. Honestly. Diba? Ganun ang mangyayari talaga dyan. Papayag ba kayo nun? Diba? Tuloy natin to. Patuloy ang pagsasanay ng Philippine Army sa kagamitan ng hukbong sandatahan ng Amerika. Sa ilalim pa rin ng 2025 sa Lakbib exercises. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sunod-sunod na missile ang pinakawalan mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army sa isang live fire exercise na isinagawa sa Canantong Fire Base, Nueva Ecija. Bahagi ito ng nagpapatuloy na 2025 sa Laknib exercises sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific. Higit 10 kilometro ang naging target at 21 rocket ang pinakawalan mula sa dalawang unit ng HIMARS. We're strengthening the partnership with the Philippine Artillery Regiment and the 1st Multi-Domain and 5-3FA for future exercises, which is further establishing deterrence in the Indo-Pacific. Isang HIMARS sa mga pinakamodernong kagamitan ng US. Una itong isinama sa 2023 sa Laknib exercises at ilang Pilipinong sundalo na ang nagkaroon ng pagsasanay sa paggamit nito. What we're seeing right now from the Artillery Regiment, from the Philippine Army, is that they're absolutely ready to use the HIMARS system. They are going to continue training with us, and we're excited about where it could go. Samantala, ipinatutupad na rin ng Armed Forces of the Philippines ang One Theater Military Concept sa Indo-Pacific region. Una itong ipinanukala ng Japan, bagay na suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang isa rin itong archipelagic na bansa gaya ng Pilipinas at may mga kaparehong hinaharap na banta sa East China Sea at West Philippine Sea. That will involve synergy in operations, synergy in domain awareness, in intelligence exchange, and in mutually reinforcing our strengths to work doubly real time. It is already an operating concept. It does not need any other agreement. Sa ilalim ng One Theater Concept, magkakaroon ng Combined Coordinating Center na may sasapinan sa Disyembre, habang makatutulong din dito ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na magpapaigting pa sa interoperability sa militar ng dalawang bansa. Patrick De Jesus. Yan, mga babayan, no? Yan yung critical sa atin. Kailangan talaga natin magkaroon ng mga kaalyado, no? Especially pagdating po sa mga ganito, yung AFP, mga babayan. No, honestly, hindi talaga natin kaya, no, kung sakaling may gawing hindi maganda itong China. Aminin natin, no, wag natin palakasin yung loob ng mga kababayan natin sa isang kasinungalingan, mga kababayan, no, na nakikita naman natin kung ano yung realidad. 'Di ba? Wag natin silang paasahin. No, dahil pag umalis sa mga puwersa ng Amerika at ibang mga kaalyado natin dito, wala na tayong magagawa laban sa China. Maniwala kayo. Makinig kayo, mga kababayan. Huwag kayong magbulag-bulagan. Huwag kayong basta naniniwala sa mga ganong pahayag na hindi natin kailangan, no, yung mga puwersa na yan,
no, ng ibang bansa dito sa atin. Na huwag kayong maniniwala sa mga ganun dahil alam natin, kayo mismo alam ninyo, no, na walang capacity o walang kapasidad ang Pilipinas na lumaban sa China. 'Di ba? Kayo naniniwala doon sa nagsabi na 'yon. Hahawak ba kayo ng armas, si Bert? Hindi nga. Ano ilalaban natin? Sibat? Sibat lang? Ganon? Pana? Ganyan? Tandaan ninyo, ilan lang yung barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Water cannon nga lang, di tayo makapalag. Diba? Sakupin pa tayo ng puwersa ng China. Ano magagawa natin? Ano masasabi nyo dyan, mga babayan? No? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So muli, maraming salamat sa inyo mga kababayan, no? Sana suportahan nyo palagi yung ating mga video uploads. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga palaging nakasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Right? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.